Malalim na ang gabi sa Cavite. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin na dumadampi sa mga dahon. Payapa ang lahat, ngunit sa isang iglap, ang katahimikang ito ay brutal na winasak. Sabay-sabay na sumiklab ang apoy sa palibot ng kampo ng mga Kastila. Mula sa dilim, nagliwanag ang paligid hindi dahil sa buwan, kundi dahil sa lagablab na unti-unting lumalamon sa kanilang kanlungan. Ang mga anino ng mga sundalong Kastila ay tila nagsasayaw sa sindak na para bang sila'y nabitag sa apoy ng kanilang sariling mga anino. Sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Fuego! Fuego! Hay rebeldes! Sigaw ng isang bantay. Buscadlos! Rapido! Nagsimulang magtakbuhan ang mga sundalo, nagkakagulo, hindi alam kung saan magmumula ang kalaban. Ang kanilang disiplinadong pormasyon ay nawasak ng biglaang pag-atake. Ngunit habang sila'y nalilito, habang ang kanilang atensyon ay nasa naglalagablab na apoy, isang puwersa ang tahimik na gumagalaw mula sa kadiliman. Sila ang mga anak ng bayan, ang mga katipunero. Dala ang kanilang mga gulok na kumikinang sa liwanag ng apoy, mga sibat na handang tumusok sa puso ng mananakop, at ilang lumang baril na simbolo ng kanilang tapang, sila'y sumugod. Sa unahan ng isang pangkat, si Kapitan Isagani, isang lider na may determinasyon sa kanyang mga mata, ay nagbigay ng hudyat. Ngayon na, bulong niya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Habang nalilito sila sa apoy, sugod tayo mula sa likuran. Huwag ninyo silang bigyan ng pagkakataong makabawi. At tulad ng isang rumaragasang agos, sumalakay ang mga katipunero. Ang katahimikan ng gabi ay tuluyan ng napalitan ng ingay ng digmaan. Nagputukan ang mga baril, sumabay sa mga sigaw ng sakit at galit. Ang mga Kastilang nakakabayo na kanina lang ay nagpapatrolya ng mayabang, ay sunod-sunod na nahulog, nalilito kung sino ang babarilin at kung saan magtatago. Ang organisadong kampo ay naging isang impyerno ng kalituhan. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at nagliliparang mga bala, isang boses ang nangibabaw sa lahat. Ito ang boses ni Andres, isang batikang mandirigma. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagbibigay ng lakas sa bawat katipunero. Ang dilim ay ating kakampi, ipagpatuloy ang laban para sa inang bayan. Ang kanyang mga salita ay tila gatong na lalong nagpaalab sa tapang ng kanyang mga kasama. Sa isang sulok ng labanan, isang batang katipunero, marahil ay unang beses palang sumabak sa digmaan, ang nakakita sa isang sugatang sundalong Kastila na gumagapang palayo. Humihingi ito ng tulong, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang saglit, nakaramdam ng awa ang bata. Kaaway siya, ngunit tao rin, bulong niya sa kanyang sarili, habang hawak ang kanyang gulok, nag-aalangan kung itutuloy ba ang pag-atake. Ngunit bago pa man manaig ang kanyang awa, isang kamay ang marahang tumapik sa kanyang balikat. Ito ay isang matandang mandirigma, ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa maraming laban. Tiningnan niya ang bata nang may diin. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas, ngunit hindi galit. Sa digmaan, ang awa ang unang ikamamatay mo. Tandaan mo ito, kalayaan ang kapalit ng bawat patak ng dugo na dumanak dito ngayong gabi, ang kanilang buhay o ang ating kalayaan. Tumango ang bata, itinatak sa kanyang isip at puso ang mapait na aral ng rebolusyon. Bigla, isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Isang kanyon ng mga Kastila ang nagbuga ng kamatayan. Nayanig ang lupa at ilang katipunero ang bumagsak, sinalubong ang kanilang katapusan. Ang iba ay nasugatan, napasigaw sa sakit. Ngunit sa kabila ng kanilang mga sugat at pagbagsak ng mga kasama, hindi sila umurong. Bagkus, lalo pa silang nag-alab. Ang bawat kasamang bumagsak ay nagiging dahilan para lalo pa silang lumaban, tila isang apoy na kahit anong buhos ng tubig ay hindi na mapapatay. Muling sumigaw si Kapitan Isagani habang mabilis na kinakasa ang kanyang baril.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng putukan. Ipakita natin sa buong mundo. Ipakita natin sa mga mananakop na ito. Ang katipunan ay hindi kailanman luluhod. Ang Pilipino ay hindi alipin. Ang kanyang sigaw ay sinundan ng isang sabay-sabay na dagundong mula sa lahat ng katipunero. Ang kanilang mga boses ay naging isa, isang panatang isinisigaw sa hangin, isang deklarasyon ng kanilang paninindigan, kalayaan o kamatayan. At sa gabing iyon, sa madilim na lupain ng Cavite, nagningning ang apoy ng digmaan. Ito ang apoy ng pag-asa, ang apoy ng tapang, ang apoy ng isang bayang naghahangad na mabawi ang kanyang kasarinlan. Ang gabing iyon ay isa lamang sa napakaraming gabi ng pakikibaka, isang patunay na sa puso ng bawat Pilipino mayroong apoy na handang magliyab para sa kalayaan. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito na hango sa mayamang kasaysayan ng ating lahi, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa atin ng tapang at sakripisyo ng ating mga ninuno. Hanggang sa muli. Guys, nagustuhan mo ba yung kwento? Follow mo naman ako.